Right now, your status is the four of you are cited in contempt and the chairman has already ruled. Ang bata doon, dili na mo doon. Sakit sa mga kasi nga mismo ang bata, di na mubal. Your Sige, Honor. next hearing nga pupunta kami doon. Ha? Opo. Pwede siguro mag-hearing tayo sa munisipyo ng Socorro, tapos akyat tayo doon sa kapihan para Opo, Your Honor, para yung- ocular inspection. Opo, Your Honor, yan yung pinapangarap namin na pagkapunta kayo Sige, punta doon kayo. kasi hindi yung hirsi-hirsi lang yung mapakinggan yung side ng buong kapihan. Pero meantime, kulong ka muna sa baba dahil cited in contempt ka eh. Opo, Your Honor, natanggapin ko po yan kasi yan. Ingat kayo sa baba. Ano po, yung anak ko po, nag-aral siya nung nasa kapihan na kami. Nakahinto siya nung nagkaroon ng lindol sa amin. Kasi nga may mga aftershocks. Ayoko naman na ilagay sa risky na situation yung anak ko. Then pagka next year, nag-module siya kasi hindi pwede na mag-aral ang mga bata dahil sa COVID. So, pinaaral ko siya through modules, 2 years. Then, nung nag-face-to-face na, pinapunta ko siya sa nanay ko dun sa ibaba para makapag-aral siya ng, dalawa po sila, Mr. Chair. Pinaaral ko po sila. Yun po. Matagal na po silang, nung July, nung anak ko, kasi September po yung klase. Yun, pinababa ko sila para po mag-aral. Pinaaral ko po sila doon kasi malayo po kasi yung kapihan sa poblasyon. Doon ko po sila pinaaral. Binigay ko po yung nun sa mga parents ko. Hindi yung mga anak ko po pinaaral ko po talaga. Hindi po yung totoo na hindi namin pinaaral. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, nag-aaral po sila. Grade 10 yung panganay ko, yung kinuha nila. At yung pangalawa ko, grade 8. May tatlo po kasi yung anak ko. Sandali lang. What do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po pinababa para mag-aral doon sa ibaba. Kasi wala po kasi, high school na po kasi. Malayo po doon sa amin, sa kapihan yung high school. Risky naman po yung daan. Malayo po ko 9 kilometers po kasi yun sa poblasyon, sir. So, pinababa ko sila para mag-aral. Dalawa po sila, sir. Grade 8 at saka grade 10. Sino ang kinuha? Yung anak ko pong isa, yung babae, tinawagan daw Anong siya. grade yun? Grade 10 na ngayon. Grade 10. Oo. Sino kumuha? Nung pagkakaalam ko, tinawagan daw yung isang teacher niya sa school na may mag-i-interview daw sa kanila. Noon po, pagkakuha na po sa bata, in-interview daw sila, tapos bago daw po kunin, sabi ng nanay ko, pinupunta-puntahan po ni Miss Lovely sa Bandal. Yan po yung babae. Kasamahan po namin yan sa kapihan. Pinupuntahan kasi yung bahay ng nanay ko at yung inuupahan niyang bahay, magkatabi. Kaya po, palagi niyang mag-witness ka. Dapat mag-witness ka. Kasi ganyan, may ibibigay kami sa'yo. Ganyan. So yung bata kasi, sir, kasi bata nga eh. Yun po talaga yung totoo. Bata nga, na-convince din po nila. Din yung pagkakuha na po ng bata yung in-interview, hindi na po nakauwi, sir. Hindi na po nakauwi yung bata. Yun nga, nung lumapit ako kay Mayor, pumunta kami sa opisina ni Mayor talaga. Hinadyo ko doon, Minisa, sir. Nahihuli na siya kang bata kay di nakatanong ng eskwela. Bis kay mauya akong punto nga. Akong ipa-eskwela, subos kay arong dili, mauntang agyang eskwela. Ilang gikuha. Dili nila ihatag kaya gilang ingon. Ang bata ko nung pag-abot og 7 pataas, pwede na ko numupili o gaasa. Nagkaroon nagbada kay dito mas ilang kustudiya daw ako kay Mang Nugi unsa ilang ipang istorya.
Ang bata doon, dili na mo doon. Mahadlok siya na mo magkakita. Natingaan ako kay dili na bata na mo doon. Bisang galing pagtapad ba. Matingaan ako kay mahadlok siya na mo Pila edad? Anong edad ng grade 10? 16. 16. 16. Tapos, ayaw sumama sa'yo, ayaw lumapit sa'yo. O, nung kalaunan nung nakuha na namin siya sa habeas corpus, sinabi niya na, Nay, giingnan ko nila itong pagkuha na to sa katong judge sa dapa to sa RM, sa katong pag-hearing na mo sa habeas corpus nga. Imo ko sa ingnodan na nga, dili ka mo ba nila? Sakit sa akong kasi nga mismo ang bata din ang buban. Ilang gituluan nagtata nga makontra mi. Is this true, attorney? Kung bininwas niyo daw ang bata na huwag sumama sa mother? Mr. Chair, Yeah, go ahead. I need to answer because it's a serious allegation. Actually, noong April this year, marami na sa kanila. Kasi before, ayaw talagang magsabi ng mga dating mga members nila. Tatanungin namin kung anong nangyari. Ayaw talagang magsabi. So itong April lang this year, na mayroong dalawa na nagkaroon ng tapang na magsalita sa nangyari sa kanila. Yung si Randolph Dison Balbarino, andito siya. Kasi bumaba siya at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco, andito rin, bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya. Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Doon nagsimula, yun ang nag-spark kasi nag-post sila sa social media na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. In fact, nagkaroon ng suicidal tendency si Randolph. Sabi niya, ay sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Yun, after that, marami nang nagsabi sa kanila, because of that revelations ni Randolph o ni Jackie, marami nagsabi sa kanila na willing na rin silang magsalita. Kaya sinabi ni Mayor, o sige, magtayo tayo ng Socorro Task Force Kapihan para pakinggan sila. Yun na nga, parang yung group of selected department heads, parang quick reaction team, yung task force na yun. Ako yung naging chairman kasi ako yung pinaka-senior. Sa ngayon, pag-expand na, si Mayor na yung chairman, ako naging spokesperson. Sabi ng task force, sige, mag-conduct tayo ng meeting, pakinggan natin sila. So that was April 19 this year. Nagkaroon ng meeting between the task force, andun yung municipal officials headed by the mayor, andun yung taga-PNP. Akala namin konti lang sila. Napakarami pala nilang nag-attend at saka they were crying. Yung mga nangyari sa kanila. Ilan sila? Marami, mga almost more than 30, almost. Paano sila nagka-gather? Were they invited by you? Were they collected? Sinabihan lang or namin sila. voluntaryo sila pumunta? O what? Voluntaryo. Sinabihan namin, sige, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, willing naman kayong magsalita. Sige, sabihin nyo. Pagpunta namin doon, sabihin nyo, napakarami doon, kasama na yung kanyang anak. Pumunta doon, nag-attend. So hindi niyo pinuck up. According Hindi. to the mother, kinuha ninyo, Hindi. dinala doon. Hindi, nag-attend sila doon at saka umiiyak sila sa kanilang mga karanasan. Kami rin, Mr. Chair, umiiyak din kami. Si Mayor umiiyak din. Kasi hindi namin sukat akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob. Kasi dati ayaw nilang magsalita. Yun nga. At saka sabi ni Mayor, napakadelikado naman itong mga information ninyo. Sinabihan na yung MSWDO na sige, itemporary na muna natin pagkustudi yung mga bata. Kasi takot na takot yung mga bata na because of that revelation, pipick upin sila. Pick upin yung private army nila. So yun. After that, nag-request si Mayor, after that meeting, nag-request si Mayor ng 4 investigative assistants doon sa NBI, director, nag-letter. Then sinabi ng director natin, pumunta yung mga NBI
Agent May 4. Pumunta din yung anak niya. Nagbigay din ng testimony na ganun ang nangyari sa kanila, yung mga forced labor, mga ganun. And then, hindi pa muna isinama yung kanyang anak kasi sabi nga niya, andun sa kanyang mother nakatira yung kanyang anak. Pero on May 6, Mr. Chair, tumawag sa akin yung mga kasamahan nila doon na punta ka dito kasi andito yung tiyahin ng kanyang anak, yung kanyang kapatid, younger sister. Gustong kunin forcibly yung kanyang anak doon kasi pumunta Sinong yung gusto kanyang kumuha? Sino gusto kumuha? yung younger sister niya. Younger sister. Yeah, kasi yung kanyang anak umiiyak, pumunta doon sa mga bata din andun sa safe house. Sinabi na forcibly, sinabi niya kanyang tiyahin na i-recant daw, babawiin yung testimony ng anak niya doon sa NBI. Yun ang gusto nila. At sige, pumunta ako doon. Iyak na iyak yung kanyang anak. Meron na kaming video. Sabi namin sa kanya, kung gusto mong bumalik doon, walang problema, balik ka. Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik. Sabi naman, bakit naman? Kasi mahirap ang buhay. Recorded yan? May video yan? Yeah, may video Yung yan. usapan Pwede ninyo? namin i-play dito ngayon. I-play natin. Ngayon, I-play, sige, i-play. sige, ipatuloy Ibigay ko. sa secretary. Sige, continue. Ibigay. Continue. Ibigay natin. Yeah. After that, Mr. Chair, kasi pumunta yung kanyang mother, ito yung pinaka-thrilling, Mr. Chair. Huwag daw kasi minor na yung bata. Kasi makikita yung cover. mukha. Po, sir, Nakita minor yung po video. kasi yun, sir. Huwag muna kasi makikita. Sige, Wag ipatuloy na ko na lang muna. muna. Kasi Ipatuloy. yun. Patuloy Ko na lang muna. Sige, sige. Umuwi na kami kasi pumunta yung nung nakarating na ako doon, bumalik yung kanyang younger sister, dala na yung pulis kasi gusto nang tiyahin yung bata na kunin talaga yung bata through the police. Ang pulis naman tinanong yung bata, ganun pa rin, iyak ang bata na hindi talaga siya bumalik. So andun, umuwi na kami kasi ayaw ng bata. Tumawag na naman yung kasama nila. Sir, pumunta ka dito kasi andito yung grandmother, yung nanay na niya. Kasi forcibly, kinaladkad yung bata palabas sa safe house. At saka yung bata, pagdating doon sa labas, tumakbo at the darkest hour of the night. So yun na nga, buong pwersa ng PNP, hinanap siya kasi baka tumalon sa dagat kasi very dark yun. Baka tumalon. At saka, maraming naghanap. Kami kinakabahan na baka ano nang nangyari. Doon, mga ilang oras, nakabalik na, yung bata pala, nakatago doon sa isang malaking punuan in front of the Balangay Hotel. Makikita sila ng bata pero talagang nagtago siya. Ang pulis, nagkaroon siya ng ideya na nag-flashlight siya dito para makita ang mukha ng pulis na pulisya. So lumabas yung bata. So nung nakita namin yung bata, sabi, anong nangyari? Bakit kayo pumiglas? Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik doon. Kaya nga, sinabi ni Mayor, sige, isama na natin ito. Sinabihan ng MSWDO, isama na lang ito sa mga bata kasi ayaw na niyang bumalik doon. April 11. Yun na nga ang May 11. May 6 yung sinabi kong forcibly kinuha ng grandparent. May 11, ito na yung sinabi niya na pumunta sila sa opisina ni Mayor kasama yung kanyang grandmother, ay yung mother niya, grandmother ng bata. Andun ang kami, MSWDO, andun yung police. Tinanong talaga, kasi gusto nilang kunin ang bata. Sabi nila, sa ayaw ninyo, sa gusto, kunin namin ang bata. Sabi niya, ano ba? Sabihan ng anak niya, ano ba? Sa akin ba raw, kay Mr. Sanko kakampi or sa amin na parents mo? Sabi ko sa kanya, hindi naman tamang tanong yan. Ang itanong sa bata, kung ipatuloy ba niya yung kanyang testimony? At sabi ni Mayor, sige,
ma'am, tanungin mo uli yung bata. Sabi niya, o sige, ituloy mo ba yung testimony mo? Sabi ng bata, ituloy ko. Tinanong namin, bakit ituloy mo? Kasi gusto ko na sa pagtestimonya ko, bababa na yung aking mga parents doon sa kapihan para magkasama kami dito sa Kabayanan. So yun ang nangyari. After that, nag-file sila ng petition for the issuance of habeas corpus. Ayun na nga, pinaburan ng korte. Pero hindi talaga totoo na kinuha yung bata. Yung bata talaga ang nagboluntaryo, napunta doon, at saka yung traumatic experience na nagpumiglas at hinahanap ng mga pulis. Yun ang totoong nangyari, Mr. Sir. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Senator Risa. Go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Ma'am, nung nagsasalita po si Mr. Sangko, pagdating dun sa parte na sinabi nung anak niyo na ang gusto niyang mangyari kaya siya magpapatuloy, ay pati kayong mga magulang niya ay bumaba na at magsama kayo sa baba. Nakita ko po kayong tumatango. So, alam niyo po ba yon? At sumasang-ayan po ba kayo dun sa anak niyo? Yun po yung sinabi talaga ng anak ko nung panahong yun po talaga, ma'am. Totoo po yung sinabi ni Mr. Idelito Sangko. Yung sa akin lang po, ma'am, yung kinagugulat ko lang po talaga. Bakit ayaw na po? Kung gusto po ng bata bumaba kami, no? Ganito yun. Pag gusto ng bata, anak ko na bumaba kami, bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Yun ang tanong ko. Bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Kahit sa tatay ko nga ayaw niyang lumapit. Yun ang tanong ko talaga. Mr. Tanungin Chair. mo sarili mo. Sige nga, Yung sinabi- bakit ayaw na lumapit? Yung sabi ko, bakit ngaman na ngadili naman ka na mo? Walang iba makakasagot niyan. You, being the mother, you answered your own question. Yes, Bakit sir. ayaw ng anak mo sa'yo? Sige nga. Nung nagtanong po ako, sir, nung sabi niya, kasi nga, meron daw silang pinangako sa kanya. Gusto niya daw kasi magkaroon ng bagong cellphone. Kasi yung cellphone niya, na binigay ko kasi hindi po pwedeng lagyan ng SIM kasi sira Sige. po yung lalagyan Mr. ng SIM. Chair. Yun po Sino- talaga yung... Mr. Chair, Yes. quick follow-up lang. Ma'am, sorry. Yan. Contradictory po yung kasasabi nyo lang ngayon sa sinabi nyo kanina. Kanina po, sumang-ayon kayo at sinabi nyo sa sarili nyong bibig, labi, na naniniwala kayo sa sinabi ng anak nyo na kaya niya ginagawa niya ay dahil gusto niyang bumabaring kayo nung asawa nyo at magsama kayong lahat na pamilya rito. Ngayon lang sabi nyo dahil sa cellphone. Baliktad Hindi po yun. po, ma'am. Yung sinabi po yan talaga ng anak ko, doon po talaga nung pagkakaharap po namin sa opisina ni Mayor. Sinabi po talaga yun ng anak ko. Yun po talaga. Totoo po sinabi yun talaga ng anak ko. Nung kalaunan, nung nakuha namin siya, tinanong ko siya, bakit sinabi mo yun? Yung sabi niya kasi, nay, pinangakuhan kasi kami, bibigyan kami ng cellphone. Kaya gusto ko talagang tumistigo kasi gusto ko magkaroon ng cellphone. Dali lang ha, Mr. sandali. Chair, dagdag lang na follow-up, sorry. Kahit pagbalik na lang po ni Miss Lovely, dahil binanggit din po ni Ma'am si Miss Lovely, so itanong ko rin po, ano yung totoo? Sige. Tulad nung tanong natin kay Mr. Sam. Cellphone. Mr. Chair, Pinarilisan niyo ng cellphone? Hindi po totoo, sir. Ha? Bakit kami mag-offer ng cellphone? So, sino nag-imbento ng istorya ng cellphone? Sila. Kasi yung anak naman nila, niya, ang nagboluntaryo na mag-testify. Sinabihan pa nga namin, kung talagang gusto mong sumama sa parents mo, wala talagang problema ang LGU. Ayaw talaga niyang babalik. So bakit sabihin cellphone? Wala talagang... Sige. Hindi talaga. Alam mo, Mrs. Pebelen Cobilianis, Yes po, sir. ako ha, magprangkahan lang tayo dito. Ako'y between kahit sino man, kahit sino, walang iba para sa akin, walang iba dapat mag-alaga ng kanyang anak kundi yung mother. Yun nga po. Kaya ang puso ko na sa iyo, being a mother, ha? Pero naman sana, ako makiusap lang rin ako sa iyo na magsabi tayo na totoo dito, ha? Huwag tayo mag-imbento ng istorya dahil ang puso ko talaga na sa iyo, being the mother. Kahit saan kayo pupunta, magsama kayo sa anak mo, wala akong problema dyan kasi anak mo yan. Pero magsabi lang tayo na totoo para magandang resulta ng investigasyon natin dito, ha? Yun po talaga, hindi naman po ako nagsabi ng suno. Anak ko naman po yung nagsabi. Siya nagsabi. O yun sabi niya. Kasi, hindi ko naman po
mahal na mahal ko po talaga yung anak ko. Sino pa po naman yung inang gustong ipapwersa yung anak mo? Sino pa po naman po yung inang gustong saktan ng anak mo? Wala naman po sigurong inang gustong malakit sa kanyang anak. Bakit ma'am, meron po bang nagpepwersa sa anak nyo or meron po bang nananakit sa anak nyo? Yung sabi po kasi ni sir, pinipwersa daw yung sa nanay ko. Yung nanay ko mahal na mahal po yung mga anak ko. Sige po ma'am. Pero Mr. Chair, follow up din lang kay ma'am. Miss Lovely, binanggit ang pangalan nyo kanina. So ano ba yung totoong pangyayari mula sa perspektiba nyo? Ay, hindi po yung totoo na binalik-balikan ko yung anak niya. Kasi po nung nalaman ko po na yung nangyari sa kasama namin ni Randolph po, Balbarino at ni Ate Jackie na yung spouse na ay ipinaris ni Senyor Aguila. Doon ko po narealize sarili ko na ilan pa pong pamilya ang mawawasak. Kasi based in my experience po at Senator, yung nakakatandang kapatid ko po ikinasal forcefully doon ni Senyor Aguila at ginawa niyang staff ng Agnos. Kaya yun po yung parang naging trigger sa akin. Ayaw ko nung maulit. Ayaw ko nang may ibang anak na naman ang makakaranas. Kasi yung dalawang anak ng nakakatandang kapatid ko, 9 years old, iniwan niya doon sa Socorro, sa Patag po. Lumaki silang walang ama. Nung bumaaba ako, tinanong nila, bakit hindi mo tita dinala yung ama namin? Hindi na namin siya nakita. So hindi po yung totoo. Nag-usap kami ng mother niya about sa pagpatawag ng mga witness na galing sa kapihan ng LGU. LGU, sabi ko, a-attend ako ngayong April 19. Sabi niya sa akin, anong meeting? Pinapatawag yung galing dun sa kapihan, kung sino lang yung gusto pumunta. Sabi niya, galing din ako sa kapihan. Nashock pa nga ako kasi hindi ko siya talaga, nandun siya, pumunta siya dun kasi mathaba na yung buhok niya. Sabi ko, dun ka pala galing sa kapihan, ilang taon ka nun? Hindi lang ako umabot ng taon. Yung ko, kisabay mo bata dito, nangutanong ko, sino yung anak mo? Si Fibilin daw, may apo siyang bumaba, tumakas, dalawa. Lovely. Mr. Mamerto. If I may, Mr. Chair, Sandali lang ha. I would like to inform you that we are after your welfare. If you feel dizzy, you feel your health is failing, huwag ka mag-hesitate na sabihan yung Sergeant at Arms, yung USA, na pumunta ka sa clinic. Gusto mo na pumunta clinic ngayon? yes, before I pass out, sir, Your Honor, please allow me to say something. Sige, go ahead. I'd like to thank the Committee on Public Order of the Senate for calling us here to ventilate the issues being charged against us. Actually, I was not initially I was not inclined to come because as I said, I am already 80 years old and 82 years old, and then I am suffering from several maintenance, several illness. Meron rin akong BP for the last 40 years. Hypertension, mayroon din akong kidney trouble. At lalo na po, maski ngayon, Mr. Chair, hindi ko kayo mabisto kasi may katarak ako. I'm scheduled for operation next month. Pero pinilit ko magpunta rito para po as compliance ng order ng Senado. Pero ang sabi ko lang po, actually, I am deeply frustrated and hurt on really what happened because I did not expect those allegations will come out when in fact we were just doing the best for our children, especially on cultural development. Kaya po kung sakali po kung ano man po ang mangyari sa akin po, ang masabi ko lamang po, thank you very much for this opportunity, but I will always pray that I will begin enough time so that I can continue defending my honor, my integrity of my family and the whole association. I know my end is near, but I still pray that God will give me a longer life to prove to all and sundry that we
what we were doing were for the good of everybody. Doon lang po sa amin na makita ninyo ang tunay na bayanihan as a way of life. Doon lang po kami nagbibigayan for the last many years. That's why we instituted many programs. But contrary what they have been saying, we are just very sorry, Mr. Chair and honorable members of this body, that during the deliberation, parang sila lang po ang pinakinggan. Marami kaming gustong magsalita. And then, and most of all is, wala kaming pira na pagpunta rito. Nag-utang po kami. Ang mga abogado namin, sila lang I ang would like nag-piti sa to kanila. respond right away na sinabi mo, sila lang pinapasalita namin. You're given enough time. At sabi ko pa nga, kanina pa, sinasabi ko sa iyo, I will give you all the time. After, alam nga naman mauna ang depensa bago Yes po, ang allegations. I- Una natin pakinggan yung allegation bago yung depensa ninyo, di ba? Kaya nga, Yes po, yes po. I feel na kailangan mong sumagot ka agad, pinuputol ko yung kuan, pinapasagot ka agad ko kayo, yung side niyo, tinatanong ko kayo. Lastly po, We will give you all the time, huwag ka mag-alala. And if you say that you are doubly frustrated because of these allegations, kami din, membro ng committee, we are tenfold frustrated by these allegations. Bakit ito nangyayari? Mayroon tayong kasabihan na kung if there's smoke, there's fire. Di ba? Hindi ba natin sinasabi na inibento yung fire? Merong smoke. So, nag-imbestiga kami ngayon dito. Kung frustrated ka, frustrated rin kami. Pareho tayo frustrated. But nevertheless, we admire your respect and courtesy to the Senate na pumunta ka dito. Otherwise, magkahamunan tayo dito, pa-issuehan ko kayo na sa pila kung hindi kayo pumunta at talagang pupuntahan namin kayo doon para arestuhin kung ayaw nyo pumunta dito sa investigasyon na ito. So, salamat at Thank you po. pinaunlakan ninyo yung aming imbitasyon. Maraming salamat. thank you po. Ang hiling po naman namin kung pwede po matapos ngayon kasi kung extend pa ito, ano pang mga schedule, paano kami makabalik po? Sige lang. Right now, your status is the four of you are cited in contempt and the chairman has already ruled your citing in contempt, so you have to remain under the physical custody of the office of the Sergeant at Arms of the Senate. And the committee will rule depending on the result of the next hearing. You are being cited in contempt. Kaya po, pasabi ko lamang po na I hope the chair will consider my physical condition because actually I have even been very selective of my food and ang problema namin kung tatagal pa dito, paano kami makabalik? Wala kaming pera, lahat po kami ay mga civilian. Yep. I will consider. Relax ka lang dyan. Salamat po for I the will support. consider. Pag-usapan namin yan. Meantime, punta ka muna sa clinic para ma-check up ka. Senator Risa, you want to continue with Lovely? Meron ka pa bang idadagdag, Lovely, sa nangyari Yun sa pong- pagitan nyo nung anak ni Miss Cubillanes at yung iba pang mga Apo, bata? yung pong lula nung bata po, nanay ni Evelyn Cubillan, yung nagsabi sa akin na yung dalawang apo niya is nakatakas na at nakapag-enroll na sa high school po. Pinag-aral niya, hindi ng nanay. Siya yung nagtustos ng dalawang apo niya. Yun yung sabi ng lula. Tapos sabi ko, sinong apo to? Hindi ko po kasi yan kilala yung anak niya, personally. Yes po. At doon nakita ko yung bata, nalaman ko na classmate yun ng kapatid ko. Classmate pala yun ng kapatid kong babae na andun ikinasal ni Senyor Aguila sa kapihan. Doon ko nalaman at nakita, ikaw yung classmate ng kapatid ko. Sabi niya, ating, ilang taon ka doon noon sa kapihan? Bago lang akong bumaba ate. Sinabi ko sa kanya, willing ka bang magsalita doon sa conference na ginagawa ng LGU Task Force? Sabi niya,
Oo, ate, tawagan mo lang ako kapag magsisimula na. Kaya nung simula na yung investigation, nung pagpatawag sa amin ng LGU, tinawagan ko. Kung willing kang pumunta dito, kung ayaw mo, huwag kang pumunta. Pero nung simula na po yung conference po, pagtatanong ng LGU, mga hapon na yun, dumating siya. Yun ko sabi ko, willing talaga to kasi dumating. Tapos nung pumunta yung NBI May 4, hindi ko talaga siya tinawagan. Siya yung mismo kumontak nila Jane kung nasaan na sila kasi pupunta siya at magwi-witness siya. Yun po. Once ko lang po siyang nakausap. Yun ang totoo. At nung pumunta siya nung May 6, na humiyak siya, nandun po ako doon kasi in custody na po kami ng LGU kasi humingi po kami tulong ng LGU kasi ako po, wala po kaming bahay, sir, na kasi hinaharas na ako ng pamilya ni Febilin. Pinupukpok yung dingding, pinagsasalitaan kami ng masama kasi pinilit ko daw yung apo niya, hindi na makikinig sa kanya. Yung mga anak ko natatakot po, ayaw nang lumabas ng bahay kasi hinaharas po kami ng pamilya nila. So, ayun po, humingi ako ng tulong sa LGU na ayaw ko nang maging kapitbahay yung ina niya kasi ako yung inaaway. Hindi ko naman pinipilit yung anak niya na tumistigo. Ang reason pala po, nung pumunta na ako dun ng safe house, sabi ng apo niya, nung bata, na pinapagalitan siya ng lula niya kasi gusto daw ng lulo niya na i-recount yung witness niya, yung affidavit niya kasi nagalit yung mama niya nung malaman na kasali siya sa mga witness. Yun pong nangyari, Senator. Kaya yung lula niya, yung tita niya, kapatid ni Febilin, pumunta ng safe house. Kinuha si Dana, inasak po talaga kami kasi nung unang katok niya, sabi niya, nasan si Dana? Sabi ko, nasa taas. Hindi naman siya galit. Tapos sinabihan ko yung kasama namin na, pababain si Dana, nandito yung tita niya, kakausapin na siya. Tapos bumaba siya. Pag open pa lang po ng door, sinampal siya ng tita niya. May video po kami. Umiyak yung bata, tapos ilang hakbang po paatras sa tita niya kasi natakot na yung bata. Doon yung bata umiyak at hindi na sumama kasi natatakot siyang saktan kapag hindi niya i-recount yung witness niya, yung affidavit niya sa NBI. Yun pong totoong nangyari po, attorney. Senator, sorry po. Okay, salamat kayo, Miss Lovely. Sa mga parents nandito ngayon, mahalin ninyo mga anak ninyo. Alagaan niyo mga anak niyo. Bigyan niyo magandang kinabukasan. Paaralin ninyo. Diba? Hindi naman po yung anak namin investment, sir. Lahat tayong parents, yan ang pangarap natin. Mabigyan ng magandang buhay ang ating mga anak. Totoo. Lalong-lalo na tayo, pareho tayong galing sa mahirap. Ako, ayaw ko makaranas yung mga anak ko ng dinaanan ko, dinaranasan ko, nahirap sa buhay. Kaya sana tayo, mahalin natin mga anak natin. Senator Risa? Sir, yes. yung sinabi po ni Miss Lovely, may affidavit na po yung nanay ko nasa namin legal counsel. Tsaka kung hindi nyo po itatanong, magkakilala po talaga kami kasi relatives po yung nanay ko at yung nanay niya. Sang ko yung middle name ng nanay ko, sang ko din po yung nanay niya. All in the family. Malit na lugar lang naman yan, Socorro. Di ba? Yeah. Ba't po kayo naiiyak, Ma'am Cubillayanes? Masakit po kasi ngayon. Kami pong taga-isla ng harap-harapan ngayon. Nung dating may team na ng organisasyon namin kasi nung nagsimula po talaga yung Socorro, buo po yung bayanihan. Masakit lang po talaga isipin na kahit siya kamag-anak ko, malayong kamag-anak nga lang, yung si Mayor, Sir Titing Sangko, si Sir Attorney Dan, kami po ngayon ang harap-harapat. Kaya nga po, Mr. Yun po Chair. talagang masakit po talaga. Opo, naintindihan ko po yun. Siguro, napakaraming issue ang lumabas ngayong maghapon so far and baka matagal pa bago ma-resolve. Pero siguro kung umabot sa ganito,
palagay ko lang ay dahil din yung pinaka vulnerable, pinaka precious na mga miyembro ng sa kapihan sa SBSI ang nasaktan, yung mga bata. Palagay ko walang komunidad na pwedeng hindi mahati o hindi mag-away-away kapag yung mga bata na ang hindi na poproteksyonan. So baka sa kanila rin po yung simula nung yung pagtigil ng pag-iyak ng lahat kung gawin natin yung tama alang-alang sa kanila. Yun. Ako po si Chen Sen Dizon, the Local Social Welfare and Development of Socorro, Surigao del Norte. I would like to clarify po doon sa unang bata po na nabalik nang dahil po sa habeas corpus. So nangyari doon po, kinausap nung judge ang bata doon sa chamber room po. Tapos talaga pong ayaw nung bata na sumama sa mga magulang. Pinakausap pa ng judge yung bata at saka yung mga magulang doon sa chamber room. Pero ayaw pa rin po ng bata. Umiiyak po ang bata doon po sa korte. Pero after a few days, kasi may instruction na magbigay ng memoranda yung bawat side sa kaso. So, ayun, lumabas yung desisyon ng judge na may order na dumating sa ating opisina to peacefully, to immediately turn over peacefully the child to her parents po in Kapihan. With that, meron pa kayong gustong sabihin? Yes, Jerens? Your Honor, sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Tarok, hindi ako tatanggap ito. Kaya nga, pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kawawa ka naman. Bakit? Anong nangyari dito sa'yo? Ginagamit ka lang na figurehead dyan? Tapos Bakit? tagasalo ka sa lahat ng problema? Wala ka palang, ano ba? Bakit po, sir, Your Honor, na Tanungin mo na kita, bakit ikaw ang napili? Sige nga. dahil po ni Rosalina Tarok. Bakit ka nga napili ni Rosalina Tarok na you are totally out of the picture? Lumabas ka lang nung sinabi na meron kang powers. Bakit ikaw napili ni the late Tarok, yung lula ni attorney? Yun nga yung hindi ko alam bakit ako yung Hindi, tanungin mo, hindi mo alam. Imposible, hindi mo alam. Gagano ka lang, tutunga ka lang, bakit ako? Siguro nagtanong ka. At siguro may alam ka, bakit ikaw pinili? Sige nga, you share to this committee. Open tayo dito. We will hear you. Naintindihan namin yung guan mo, yung handicap mo. Naintindihan namin. Sige, mag-share ka sa amin. Bakit ikaw ang pinili? Yung kapagsasabi lang po si Atty. na yung apo niya. Yung apo niya. Kaya nga, bakit ka nga ikaw napili? Yun nga, yung... Sa kabata-bata mo, sige makinig ka. Bata ka, wala kang alam, inosente ka. Whereas nandyan yung mga, kung sa atin pa sa, maalam, mga matatanda na maraming alam, Doctor of Education. Bakit ginawang Vice President lang? Ikaw, wala pinag-aralan, ginawang Presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa yung question, bakit ikaw ang pinili nung namayapang dating Presidente? Pwede ko magbisaya. Sige, magbisaya ka. Sige. Muna yung pangutara nga. Okay, bago sa unsay kuan ni Rosalina nga nung pili ko nga ako usarap man ko kabata, 22 years old mo, 23 pa man ko. Okay, sige. Bata ka, 22 years old, pinili ka. Ganito na lang. I will provide you with the answer. Di ba pinili ka dahil of your extra powers?
Dahil makakakumand ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman, lahat ng masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Your Honor, may FM radio station kami. Ano? May FM radio station kami, nagsulti-sulti na unta ko sa FM radio station nga ako, Mesiya, ako, Jesus. Yung tahod ng mga tao, yung respeto, gumikan sa ni Rosalina, ang pagtahod nila, gumikan sa pagtahod nilang Rosalina, Dahil sa ang tawag niyan, dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang. Yun yung yung naibawaan, Your Honor, nga si Rosalina nagkuan ngani maglisod pa kog dawat ani nga katungdanan, Your Honor, kay usap ako kabatan-on wa pag Tinatawag ka nga nila na Haring Agila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Agila? dili uya ako tawagan nga haring sa nila, uya ako tawagan na, Your Honor. Oh, waya. Imposible Ang waya nga. tawag nila, Your Honor, is Senyor Aguila. Senyor Aguila, sige. Bakit ka tinawag na Senyor Aguila? Kasi yung Senyor Aguila is screen name na is as a music, composer, nag-compose ako ng kanta. Composer ka, Senyor Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na ikaw ay tawag ito, second coming of Santo Niño, or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalaman yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music. Kumakanta ka. Opo, kumukompose. Compose. Sino bang pumili sa iyo? Si Ma'am Rosalinda ba or si Mr. Galanida? Hindi po si Mr. Galanida, si Rosalina po, Your Honor. Pero sa kondukta po ninyo sa buong maghapong ito, 8 oras na halos. Ito Paniwalaan isang niyo huling ako, Your pagkakataon na iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite. Inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po. Damay tayo, Mr. Chair. Last chance. Pero, nagtatanong ka kay Mr. Galarida kung anong mga desisyon na gagawin mo. Yung humihingi ka ng advice sa kanya. Kasi si Mr. Galanida po, yung Your Honor, yung Secretary General noon na yung may alam sa Kaya nga, ako nga, hindi ako Chair, naniwala. kung mapapansin nyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa komiting ito. Kasi kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Ngayon po, kumukulog. Ano? Your Honor, gusto nga ni ko muhuman og eskwela, kaya ako mag-eskwela. Anong grado mo? Ako, Anong high grado? school graduate ako, Your Honor. Ha? Second year high school ako, Your Honor. Second year high school. High school. Gusto pa nga ni ko magnapa ko yung mga pangandoy sa akong kinabuhi. Alam mo, Ang pangutana nga nung gipili kong presidente sa bayanihan. kaya nga with the way you speak, hindi ako maniwala na you can manage SBSI composed of more or less almost 5,000 people, tapos ikaw ang leader. Yes. Ito, Juan, anong tawag sa'yo? Haring Agila? O
Senyor Aguila, makita mo yung rebulto na yan? Opo, opo. Sino yan? Si Don Albino Tarok po yan. Ha? Si Don Albino Tarok. Ang among gituuhan. Yan yung lolo ni attorney. Lolo ni attorney. Yung founder ng among gituuhan sa Tibok, Socorro. Yung founder. We don't have any issue with him. In fact, we respect him. At saka yung kanyang wife, the late wife niya. Ang ganda yung kanyang vision sa buhay na makatulong sa mga mahihirap, mag-organize through bayanihan at gamitin yung natural resources sa isang lugar na antap para mapakinabangan ng mga kababayan natin na hirap sa buhay. Wala kaming issue sa kanila. Ang issue lang ngayon ay nagsimula sa iyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape at pinipilit mo na mag-sex sila. Kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo at meron mga report ng yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na, that started the problem. Your Honor, sa tinuod nga niya, Your Honor, huwag nagpaila pa kung Santo Niño. Dili, may mga Cebu maghalad sa Santo Niño dito, magsinulog may mapilmig sinulog sa mga kabataan dito, o naaras kapihan ng Santo Niño. Sige, hindi ka Santo Niño. Pero yung magpapakasal sa mga bata, kinakasal mo yung mga bata. Waya na himua, Your Honor, kaya unsa may hong unsa may hong kamong kaagan 23 anyos pa ko, 22 anyos pa ko. Yung sa pampuy, ano naman ang dahilan itong mga bata na magsinungaling? Please enlighten us. Bakit yung mga bata na yun magsinungaling? Minor de edad yan, mas matanda ka. You are 20? Ano ka? 22 years old. 20? 22 years old. 22 years old. Opo. Ito mga bata, 12, 14, 16. Pinakamatanda siguro 18. Pero walang 18 doon. 14 na, pro minor de edad yun. Bakit sila magsinungaling at magsabi? Alam mo hindi po, babae yun. The last na pwede sabihin ng isang babae na bata na minor de edad na sila ay ginalaw yung kanilang pagkababae. At pinilit sila na makipag-sex sa lalaki na pinapakasal mo sa kanila. Your Babae yun, Honor, Pilipino tayo, mahiyain tayo, ayaw natin na aminin niya sa publiko. Pero yung bata ngayon, nagsabi, labag sa kalooban nila yun, umiiyak na nagsasalita yung bata dahil bata, tapos involving yung kanilang pagkababae na ginalaw. Magsinungaling pa yun? Prangkahan tayo, Jerry. Jerins. yung Your Honor, tanungin lang po natin yung dalawang bata na si Pinapasa mo na naman doon sa dalawang bata na kuwan mo eh. Yung nga, sabi nga ng DSWD, hindi pwedeng iharap yun dahil may mga kailangan tayong sundin na batas. Dahil napaka-importante na issue yung ating tinalakay. And it is about our children. Kabataan yan. Lahat tayo concerned. We are willing to give up everything that we have just for the sake of our children. There's no debate about that. Kaya maraming salamat in behalf of the Senate, behalf of Senator Risa and her committee. Nagpasalamat ako sa inyong pagpunta dito. And this is not the last. We may call another hearing, but didetermine muna namin, meron pa kami i-determine na papatawag lang namin kayo. If not, we will be the one going there sa kapihan, doon tayo mag-hearing. Ano, Jerens, papasukin mo kami? Kung doon tayo mag-hearing? wala naman po nagpipigil. Pwede mas maadyo nga kung maadtong kapihan para mahibawan gud nito ang tinuod Okay. mga kamatuoran, Your Honor. Sige, next hearing, pupunta kami doon. Ha? Opo. Pwede siguro mag-hearing tayo sa munisipyo ng Socorro, tapos akyat tayo doon sa kapihan para Opo, Your Honor, para yung
ocular inspection. Opo, Your Honor, yan yung pinapangarap namin na pagkapunta kayo Sige, punta doon kayo. kasi hindi yung hirsi-hirsi lang yung mapakinggan yung side ng buong kapihan At saka, at buong side namin. yung pamasahin ninyo na magastos ito, bibiyahe kayo dito. Kami na lang bibiyahe doon, at least kukunti lang kami na bibiyahe doon. Opo, salamat Your Honor para magtanong kayo doon sa kapihan. Oh, pero meantime, Opo. kulong ka muna sa baba dahil cited in contempt ka eh. Opo, Your Honor, tatanggapin ko po yan kasi yan. Ingat kayo sa baba. Aircon dyan, walang problema. Aircon, may tubig, may pagkain na libre, and you will not be denied of the presence of your counsel. Attorney, bisitahin mo lang sila dyan. Walang problema. The hearing is hereby suspended.